Anak, panahon na siguro para lumipat ka na sa nursing home. Ang mga salitang iyon mula sa aking anak parang suntok sa dibdib ko noong 1 buwan. Nursing home. Para sa akin, parang katapusan na iyon ang lahat. Pero nandito ako ngayon, komportable na nabubuhay sa loob ng 5,000 piso lang bawat buwan. Walang nursing home, walang full-time caregiver. At sasabihin ko sa inyo kung paano ko ito nagawa. Ako si Elena Santos. 35 taon ang edad ko. At ngayong araw, ikukwento ko sa inyo ang kwento ni Mang Roberto de la Cruz. 75 taong gulang siya. Nagtrabaho siya ng 40 taon sa isang malaking kumpanya dito sa Makati, nag-retire bilang senior executive at akala niya ay okay na ang buhay niya. Pero nang mawala ang kanyang asawa 7 taon na ang nakalipas, nagbago ang lahat. Biglang naging tahimik ang bahay. Ang mga hospital visits naging sobrang hirap. At araw-araw, tinanong niya ang sarili niya. Saan na ba ako dapat? Nakikita ko ang ilan sa inyo tumatatagong ulo. Baka kayo rin tinatanong ang parehong bagay. Kapag umabot ka na sa 70s mo, lahat ng tao ay may opinyon kung paano ka dapat mamuhay. Tumira sa bahay ng mga anak, kumuha ng caregiver, pumunta sa nursing home. Pero ito ang hindi sinasabi ng sinuman sa inyo. Baka wala sa mga opsyon na iyan ang tama para sa inyo. Bago tayo magpatuloy, pakiusap, pindutin ang like button at mag-subscribe. Ang channel na ito ay nagbabahagi ng mga kwento na maaaring magbago kung paano ninyo iniisip ang pagtanda. At magtiwala sa akin, ang kwento ngayong araw ay magbibigay sa inyo ng ganap na ibang pananaw. Kaya hayaan ninyo akong ikwento kung ano ang nangyari nang sinubukan ni Mang Roberto ang lahat ng 3 tradisyonal na opsyon at bakit sa huli wala siyang pinili sa kanila. Ilang buwan matapos mawala ang kanyang asawa, mag-isa siyang namuhay. Sa una, kaya naman, makapagluto siya, magmaneho, asikasuhin ang kanyang mga gawain. Pero unti-unti nagbago ang lahat. Ang kanyang balikat sumasakit ng tuloy-tuloy. Bumababa siya ng hagdan at nanginginig ang mga binti niya. Ang pagbubukas ng mga lalagyan naging hamon na. Ang pagbuhat ng mga grocery napapagod na siya. Isang gabi nadulas siya sa banyo. Walang seryoso pero natakot siya. Gabi na iyon, nakahiga sa kama, naisip niya paano kung may mas malala pang mangyari. Kaya tumawag siya sa kanyang anak, si David. Ano sa palagay mo kung titira ako sa inyo sandali? Hindi nag-atubili si David. Tay, siyempre dapat nagtanong ka na noon pa. Mainit na tinanggap siya ng kanyang manugaw. Ang kanyang mga apo yumakap sa kanya sa pinto. Ang unang linggo, napakaganda ng pakiramdam. Family dinners, tawanan sa living room. Naisip niya, ito ang kailangan ko. Pero pagkatapos, dumating ang realidad. Sina David at ang kanyang asawa, parehong may mahabang oras ng trabaho. Ang mga bata may school, sports, mga kaibigan. Pagdating ng 2 linggo, nakita niya ang sarili niya, mag-isa sa bahay halos araw-araw, tulad ng dati, pero ngayon nasa bahay ng iba. Nagsimula ang maliliit na conflict. Tay, pwede ba mas konti ang asin? Ang blood pressure mo. Tay, pwede ba hinaan ang visi? May homework ang mga bata. Naiintindihan niya. Hindi sila malupit pero bawat komento parang paalala. Bisita ka lang dito. Nakakasagabal ka. Isang gabi, narinig niya ang kanyang manugang sa telepono. Alam ko na tama ang ginagawa natin pero honestly, nakakapagod. Hindi ako makapag-shopping nang hindi nag-aalala. At kapag lumalabas kami, napakahimik niya, halata mong nalulungkot siya na hindi kasama. Ang mga salitang iyon dumirog sa puso niya. Doon niya na-realize, ang pagtira sa pamilya ay hindi ibig sabihin na hindi ka na malungkot. Minsan, mas malala pa ang lungkot kasi napapalibutan ka ng mga tao pero invisible ka pa rin. May isang viewer na nag-comment noon, ang pagtira sa bahay ng anak mo ay mukhang maganda pero lahat ng tao ay kailangan ng sariling espasyo. Mas mabuti na manatiling independent ka hanggat kaya mo. Tama sila. Pagkatapos ng 3 buwan, sinabi niya kay David na uwi na siya. Nag-alala si David na hindi safe pero nag-insist siya. Kailangan niya ng sariling espasyo. Kailangan niya na tumigil sa pagiging pabigat. Pagbalik sa bahay, nakaramdam siya ng relief. Pero naramdaman din niya ang bigat ng realidad.
hindi na niya magagawa ang lahat mag-isa. Sumasakit ang pulso niya kapag nagbubuhat ng mga palayo. Nahuhulog ang mga bagay. Nakakapagod ang paglilinis. Ang mga hagdan paalala araw-araw. Hindi na siya bata. Isang hapon, habang nagpapalit ng bumbilya, nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Nahulog ang bumbilya. Hinawakan niya ang dingding para tumayo, tumitibok ng mabilis ang puso. Ganito ang nangyayari sa mga matatanda na nauwi sa ospital, naisip niya. Kaya tumingin siya ng mga caregiver. Hindi full-time, masyadong invasive ang pakiramdam, pero baka part-time help. 5 araw sa isang linggo, 3 oras bawat araw. Ang unang caregiver ay si Maria. Mid-50s, mainit ang ngiti, experienced. Nang dumating siya, awkward ang pakiramdam niya. Estranghero sa kanyang kusina, hinihipo ang kanyang mga gamit. Pero pagkatapos ng ilang linggo, nag-relax siya. Efficient maglinis si Maria, nagluluto ng simple meals, tumatakbo ng mga errands. Nag-usap pa sila minsan. Sandali, naisip niya, baka gumana ito. Tapos dumating ang mga bills. Kahit part-time care lang, nagkakahalaga ng 20,000 piso bawat buwan. Ang kanyang social security, saklob lang ng 11,000 piso. May savings siya, pero habang nakikita niyang unti-unting naubos ang account niya bawat buwan, hindi niya ito kayang panatilihin. At may iba pang mga problema. Gusto niyang linisin ang kusina kaagad pagkatapos ng breakfast. Si Maria, gusto niya mas later. Maliliit na pagkakaiba, pero kumakatag sa kanya. Bakit kailangan kong mag-adjust sa routine ng ibang tao sa sarili kong bahay? Tapos umalis si Maria. Family emergency. Biglang kailangan niya ulit magsimula sa bagong tao. Ibang tao, ibang habit, ibang personality. Ang ikatlong caregiver, 1 buwan lang. Ang ika-4, 2 linggo. Bawat beses na may bagong tao na pumasok sa pintuan niya, kailangan niya ulit ipaliwanag ang lahat. Pagod na siya. May isang comment na nabasa niya online na nanatili sa kanya. Health is everything. Kung healthy ka, pwede kang mag-isa o kasama ng iba. Hindi mahalaga. Ang problema ay dumating kapag bumagsak ang katawan mo at nawala ang freedom mo. Naisip niya, hindi pa ako nandyan. Kaya bakit ako nababayad ng 20,000 piso bawat buwan para mabuhay na parang nandyan na ako? Kinansela niya ang serbisyo. Ngayon wala na siyang opsyon. O sa akala niya. Nakakita si David ng facility malapit, 15,000 bawat buwan. Malinis ang mga kwarto, may medical staff, kasama ang meals. Nag-suggest siya na subukan niya ng 1 buwan. Just to see, Tay. Pumayag siya kasi pagod na siyang mag-isip mag-isa. Ang araw na lumipat siya, kakaiba ang pakiramdam, parang nag-check-in sa ospital, pero hindi naman siya maisakit. Ang kanyang kwarto ay maliit pero malinis. Walang katulad ng bahay. Ang unang ilang araw, hindi masama. Nakilala niya ang ibang residents. Naglaro sila ng cards, nag-usap tungkol sa mga lumang araw. Ang mga pagkain, decent naman. Pero sa katapusan ng unang linggo, nagsimula siyang makaramdam na nakakulong. Gumising 6:00 ng umaga. Breakfast 7:30. Lunch 2:00. Dinner 5:30. Lights out 9:00 ng gabi. Night owl siya. Gusto niyang magbasa hanggang hating gabi. Pero dito sa 9:00, pinapatay na ang ilaw sa hallway. Kapag nakita nila ang ilaw sa ilalim ng pintuan niya, kakatok ang nurse. Eng de la Cruz, oras na para matulog. Oras na para matulog. 75 taong gulang siya. 75 taon siyang gumagawa ng sariling desisyon. Ngayon may estranghero na nagsasabi sa kanya kung kailan siya matutulog. Isang gabi, gusto niyang maglakad sa labas. Magandang gabi. Malamig ang hangin, malinaw ang langit. Naglakad siya patungo sa exit. Pinigilan siya ng staff. Yeng de la Cruz, natapos na ang outdoor time 7:00 ng gabi. Safety policy. Safety policy. Ang dalawang salitang iyon ang naging bilangguan niya. Ang pinakamasama, hindi naman siya sobrang may sakit. Makakalakad siya, malinaw ang isip, kaya niyang alagaan ang sarili. Pero nandito siya, nabubuhay na parang nawala na ang lahat ng independence niya.
Ang kanyang roommate humihibik na parang chainsaw bawat gabi. Humingi siya ng switch rooms. Tingnan natin kung ano ang magagawa natin. Walang nagbago. Pagkatapos ng 3 linggo, tumawag siya kay David. Aalis na ako. Te, sinabi mo 1 month. Hindi ito pamumuhay. Mas gusto ko pang maghirap sa bahay kaysa maging komportable sa kulungan. Ang araw na lumabas siya, mas maliwanag ang araw. Masariwang hangin. Malaya na siya ulit. Pagbalik sa bahay, mas magaan ang pakiramdam niya pero stuck pa rin. Sinubukan niya ang lahat. Pamilya, caregivers, nursing home. Wala sa kanila ang gumana. Ilang araw, wala siyang ginawa. Umupo lang sa kanyang porch, pinanood ang neighborhood. Ang buhay ay nangyayari sa paligid niya. Pero hiwalay siya mula doon. Tapos isang hapon, naglalakad sa park, dumaan siya sa elementary school. 3:00 ng hapon. Mga bata na lumalabas, mga magulang na sumusundo. Doon nakita niya si Sarah. Nakatira siya sa kanyang building, laging nagmamadali, laging stressed. Nasa telepono siya, naglalakad pabalik-balik. Hindi ako makakaalis ng maaga ulit, Mike. Nagsabi na ang boss ko last week pa. Ibinaba niya ang telepono. Mukhang iiyak na siya. Alam niya ang sitwasyon niya. Ang asawa, palading nag-travel, nag-aalaga ng 6 na taong gulang na anak halos mag-isa. Hindi nag-isip, lumapit siya. Excuse me, Sarah. Kung kailangan mo ng taong susundo sa anak mo, willing akong tumulong. Nagulat si Sarah. Ay, hindi ko pwedeng hilingin sa iyo yan. Hindi ka humihingi. Ako ang nag-aalok. Dumadaan ako dito araw-araw. Sure ka? Sure ako. Ano pangalan niya? Emma. Grade 1. Nandito ako bukas 3:00. Ganoon nagsimula. Kinabukasan, sinundo niya si Emma, inilakad pa uwi. Nag-usap siya tungkol sa araw niya, ang teacher niya, ang mga kaibigan niya. Nang umuwi si Sarah 5:00, kumatok siya sa pintuan niya may dalang pinggan ng pagkain. Nagluto ako ng extra dinner. Pakiusap kunin mo ito. Tinangka niyang tanggihan. Hindi mo kailangan. Eng de la Cruz, tumutulong ka sa akin. Hayaan mo akong tumulong sa iyo. Naging routine na nila iyon. Sinusundo niya si Emma araw-araw. Nag-iiwan ng pagkain si Sarah para sa kanya. Pero naging masigip pa doon. Ang asawa ni Sarah, kinukumpuni ang kanyang gripo na tumataggas. Tinutulungan siya ni Sarah sa online bill pay. Si Emma, gumaguhit ng mga larawan para sa kanya, stick figures nila na naglalakad, malaking araw sa sulok. Dinikit niya ang mga ito sa kanyang pinto. Isang gabi, sinabi ni Sarah, alam mo, binago mo ang buhay namin. Nalulunod ako bago ka dumating. Mumiti siya. Binago mo rin ang akin. Nakalimutan ko na ang pakiramdam ng pagiging kailangan. At iyon na nga. Iyon ang susi. Hindi niya kailangan ng taong mag-aalaga sa kanya. Kailangan niya pa ring mahalaga, kailangan niya pa ring mag-contribute. May isang comment na nabasa niya, ang susi ay hindi ang pamumuhay kasama ng pamilya o mag-isa. Ang susi ay manatiling healthy at bumuo ng komunidad na tumutulong sa isa't isa. Ang taong iyon ay naintindihan ng eksakto ang natuklasan niya. Ngayon, hayaan ninyo akong maging malinaw. Hindi ko sinasabi na dapat gawin ang lahat ng eksakto kung ano ang ginawa niya. Ang sitwasyon ninyo ay maaaring kaiba. Baka mas may sakit kayo kaysa sa kanya. Baka ang pamumuhay sa mga anak ninyo ay talagang gumagana para sa inyo. Walang one-size-fits-all na sagot. Pero ito ang natutunan niya. Una, hindi kailangan pumili sa pagitan ng total independence at total dependence. May middle ground. Pwede kang tumanggap ng tulong nang hindi ibinibigay ang kontrol. Pwede kang mag-contribute nang hindi napapagod ang sarili. Pangalawa, mas mahalaga ang komunidad kaysa pera. Ginastos niya ng 20,000 piso bawat buwan sa mga caregiver at nakaramdam pa rin siya ng lungkot. Ngayon gumagastos siya ng 5,000 piso at nakakaramdam ng mas connected kaysa sa nakaraang mga taon. Bakit? Kasi ang pera ay bumibili ng serbisyo pero hindi ng relasyon. Hindi tumutulong si Sarah sa kanya dahil binabayaran niya. Tumutulong siya dahil tinutulungan niya siya. Iba iyon.
Pangatlo, mayroon ka pa ring valuable na maibibigay. Gumugoy siya ng mga taon na nag-iisip, matanda na ako ngayon, bumabagal na ako, ano pa bang maibibigay ko? Lumalabas, marami. May oras siya. May karanasan siya. Pwede niyang ihatid ang 6 na taong gulang na bata pa uwi. Pwede siyang makinig kapag may kailangan ng kausap. Ang edad ay hindi ginagawang walang halaga. Binabago lang nito kung ano ang maibibigay mo. Pang-apat, ang pagtanda ay hindi ibig sabihin na tapos na ang buhay mo. Ang pagtulong kay Sarah ay nagpaalala sa kanya, ang buhay ko ay hindi pa tapos. Iba lang. Hindi na ako umakyat sa corporate ladder, pero nandito pa rin ako. Mahalaga pa rin ako. Ngayon, nabubuhay siya sa kanyang mga tuntunin. Sina Sarah at ang kanyang pamilya ay may dinner kasama niya 2 beses sa isang linggo. Si Emma ay gumaguhit ng mga larawan para sa kanya. Nagsimula na rin siyang tumulong sa ibang kapitbahay. Hindi sila formal na arrangement. Mga kapitbahay lang sila na na-realize na magkakasama tayong lahat dito. May mga taong nagtatanong, pero paano kung talagang magkasakit ka na? Fair na tanong. Baka isang araw ay kailangan niya ng mas maraming tulong. Baka babalikan niya ang mga opsyon na iyon. Pero sa ngayon, nabubuhay siya. At kapag dumating ang araw na iyon, haharapin niya ito sa parehong paraan. Hanapin kung ano ang gumagana para sa kanya, hindi kung ano ang sinasabi ng lipunan na dapat niyang gawin. Kung nanonood kayo nito at nagtataka kung ano ang gagawin kapag hindi na kayo makapagsarili, ito ang sagot ko. Huwag isipin na ang mga tradisyonal na opsyon ay tanging pagpipilian ninyo lang. Tingnan ninyo ang paligid ng inyong komunidad. Tanungin ninyo ang sarili ninyo, ano pa ang maibibigay ko? Sino ang maaaring mga ilangan ng mayroon ako? Baka magaling ka sa mga bata. Baka magaling ka sa finances. Baka alam mo lang kung paano makinig. May isang commenter na sinabi ng perpekto. Ang unang kondisyon ay laging kalusugan. Manatiling healthy at lahat ng iba ay nagiging mas madali. Tama sila ng husto. Alagaan ang inyong katawan. Iyon ang inyong pundasyon. Pero lampas sa kalusugan, bumuo ng mga relasyon. Hindi dahil kailangan ninyo ng tulong balang araw, kundi dahil ang buhay ay mas mayaman kapag konektado kayo. 75 taong gulang si Mang Roberto. Nag-iisa siyang nakatira, pero hindi siya malungkot. At hindi siya naghihintay sa araw na hindi na niya kaya. Nabubuhay siya ngayon ngayong araw sa kanyang mga tuntunin. Kung ang kwentong ito ay nag-resonate sa inyo, pakiusap ay like ang video na ito, mag-subscribe at ibahagi ito at mag-iwan ng comment. Ano ang plano ninyo para sa inyong golden years? Gusto kong marinig mula sa inyo. Salamat sa panonood. At tandaan, ang inyong pinakamahusay na mga taon ay hindi pa nakakalipas. Nandito pa rin kayo. Mahalaga pa rin kayo. Ako si Elena Santos at hanggang sa muli nating pagkikita, mag-ingat kayo at mahalin ninyo ang inyong sarili.